Muli po, isang pinagpalang araw po sa inyong lahat at sa oras pong ito, taos-puso po ako nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal na patuloy pong nagbibigay sa akin ang privilege na opportunity na patuloy pong magamit na instrumento ng ating Panginoon na makapagbahagi po sa inyo ng kanyang mga mensahe salita na patuloy pong pagkukuhanan natin ng patnubay at gabay. Mensahe salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magbibigay ng sapat na kaalaman patungkol sa kanyang kalooban. Mensahe salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magpapatatag sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po sa panguna ng Banal na Espiritu, sa ngalan po ng ating Panginoon Yesus, nais ko po muling magbahagi sa inyo ng kanyang mensahe entitled Invest to God o mamuhunan po tayo sa ating Panginoon. Sa mensaheng ito, nais pong iparating sa atin ng ating Panginoong Diyos kung ano yung dapat nating gawin o kung saan dapat natin ilaan, ipuhunan o invest ang lahat ng nasa atin. Ano po ba yung ibig sabihin ng invest? Invest is a partial verb that means to put money, time, effort into something in order to improve it or to earn more. Ayan po. Yan po ang ibig sabihin ng invest, na gusto po nating mag-invest sa isang bagay upang ito po ay mag-expand o para kumita. Ayan po. Kaya maraming tao sa mundong ito, they put a invest in their in their business, in their career, di po ba? Upang makagain po sila ng kita o mag-expand po yung kanilang ginagawang effort doon sa pag-i-invest nila doon sa bagay na yun. Maraming tao yung nilalaan nila ang kanilang effort, ang kanilang oras, ang kanilang kayamanan doon sa isang bagay na inaakala nila na magbibigay sa kanila ng security, na magdodouble yung mga bagay na inalalaan nila doon. Pero sa mensaheng ito, kaya po ipinagkaloob po sa atin ng Diyos ang mensaheng ito na invest to God, na gusto po ng ating Panginoong Diyos na mas unahin po natin na mamuhunan sa Kanya. Bakit? Why God give this message to us and encourage us to invest to Him? Dahil alam po ng ating Panginoong Diyos na sa Kanya lamang po tayo nakakasigurado na lahat po ng mga bagay na i-invest natin sa Kanya ay wala pong masayang. At lagi po nating tatandaan na tapat po ang ating Panginoong Diyos, na kung ano man po yung mga bagay na ipagkakatiwala at ibibigay natin sa Kanya, ay higit po niyang ibibigay din sa atin. Kaya po, bakit po nais po ng ating Panginoong Diyos na unahin po natin mag-invest sa Kanya instead na mag-invest po tayo doon sa mundong ito o sa mga karir natin o sa mga business natin o sa mga gusto natin gawin. Dahil ang gusto po ng Diyos ay malayo po tayo sa kapaguran at disappointment sa ating buhay. Totoo nga naman po yun. Totoong-totoo po na ang pag-i-invest po sa mundong ito ay maglilids po sa atin ng kapaguran at disappointment. Dahil ang pag-invest po sa mundong ito ay parang sugal. Hindi naman po natin alam kung ito ay magiging success o hindi. Di po ba? O magiging successful yung bagay na in-invest mo sa mundong ito. Example, sa business mo, nag-invest ka doon sa business, hindi mo man alam kung magiging successful yun eh. Kaya pag dumating yung time na hindi naging successful yun, madi-disappoint ka. At darating yung kapaguran. Kaya po, nais po tayong malayo doon ng ating Panginoong Diyos. Bakit binigay niya ang message na to na kailangan po natin unahin munang mag-invest sa Diyos kaysa sa anumang bagay nito. At lagi po natin tatandaan, successful without God o success without God ay wala pong kabuluhan. Yan po ang tatandaan natin. Maging successful ka man dito sa mundong ito, makuha mo man lahat ng achievement mo sa mundong ito, na hindi po kasama ang Diyos, mawawalang kabuluhan po ang lahat ng yan. Kaya po, napakaganda ng mensahe na nais pong iparating sa atin ng ating Diyos, na ini-encourage niya tayong mag-invest o mamuhunan sa Kanya, higit sa lahat. Ayon po doon sa meaning ng investment, sabi po doon, investment is a partial verb, means put money, time, or effort. Ganyan rin po ang gusto ng ating Panginoong Diyos sa atin.
mamuhunan po tayo, puhunanin din po natin na ang ating wealth kay Lord sa pamagitan ng pagtulong at paggawa ng mabuting bagay sa ating kapwa. Pangalawa, yung oras natin. Mamuhunan po tayo ng oras sa Diyos sa pamagitan ng paglilingkod sa Kanya. Pagdalo sa tuwing may pagtitipon, sabi nga po sa Book of Romans na huwag po natin kalimutan ang pagdalo sa mga pagtitipon. Kasi po, kung ang Diyos ay nag-invest po sa atin, alam niyo po ba na ang Diyos ang ating greater investor? Siya po ay nag-invest din sa atin. Ininvest niya po ang Panginoong Yesus, ang kanyang kaisa-isang bugtong niyang anak. Kaya kung babasahin mo sa John 3:16, di po ba, ipinagkaloob niya ang kaisa-isang niyang bugtong na anak upang tayo ay maligtas, upang tayo ay di mapahamak. Di po ba? Sa pamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Yesus, siya po ang ating greater o dakilang investor. Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Pinuhunan niya po, namuhunan po siya sa pamagitan ng pagkakaloob niya sa atin ng ating Panginoong Yesus. Dahil inaasan po ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan niyang pag-i-invest niya sa ating Panginoong Yesus sa atin ay marami ang tumalikod, magsisi sa kanilang mga kasalanan at magbalik loob sa Kanya. Kaya po, ang nais lang po ng ating Panginoong Diyos, instead na unahin natin mag-invest, magbigay ng effort, magbigay ng time, ilaan ang ating kayamanan sa mundong ito, nais po ng ating Panginoong Diyos na unahin po natin siya. Mag-invest muna po tayo sa Kanya dahil guarantee naman po na wala pong kalugihan sa lahat po ng mga bagay na gagawin natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya po, sabi po sa Book of Lucas chapter 9:25, ito po, isa pong paalala to, bakit ini-encourage po tayo ng ating Panginoong Diyos na unahin po natin mag-invest muna sa Kanya higit sa mundong ito. Lucas chapter 9, verse 25, na sabi po doon, makamtan man po natin daw ang buong yaman sa mundong ito o maging successful ka man sa buong mundo o sa mundong ito, ngunit kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa, ay wala rin pong magiging kabuluhan. Kaya po napakaganda ng unahin po na muna natin ang ating Panginoong Diyos na maging successful ka sa mundong ito, nakasama ang Diyos, na naging success ka na dito sa mundong ito at mayroon ka pang buhay na walang hanggan. Pangalawa, sabi po sa Matthew 6, chapter 19-20, na huwag po daw tayong mag-impok ng yaman dito sa mundong ito sapagkat maraming magnanakaw, maraming insekto at kalawang nasisira sa yaman natin dito. Mag-impok po daw tayo ng kayamanan doon sa langit dahil doon po ay walang kalawang, walang magnanakaw at walang sisira sa yaman na ilalaan natin doon sa langit. Kaya po, to be close, tandaan po natin, pag sa Diyos natin inimbest ang lahat, sigurado po tayong walang kalugihan at masayang. Dahil ang Diyos ay tapat at walang ibang hangat kundi tayo ay malagay sa mabuting kalagayan. Kaya muli po, patuloy ko pong pinapasalamatan ng ating dakilang Diyos na banal sa oras na to and patuloy ko pong ibinabalik lahat sa kanyang papuri, pasalamat, pagdakila at sa dakilang ngalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. God bless all.